Pero sir, ingat kayo sa mga bata ah. Yung basta yung mga basic rules sa barrel, yung pag nagta-target ka, make sure na walang gano'ng mga alipore sa gilid kasi yung yung bounce back di ba? Hindi natin maiwasan 'yan eh. Tapos yung know what is behind and around your target. Halimbawa, tinayo mo yung target mo ron. Huwag mo itatayo sa bintana ng kapitbahay, sa mga gano'n kasi syempre hindi naman lahat maihihit mo sa target. Paano kung tapos nagkakapi yung kapitbahay mo sa bintana o yari na. Awa yun. Pero sir, talaga masakit siya ha. Kaya yun ang ingatan niya, yun ang iwasan niya sir. Okay. Okay guys, good day mga airsoft, good day mga ka-bigman. Okay, isa na namang hapon ang dumating, no? Okay. Pasensya na wala ako kanina na may ginawa ako kanina, no? Kaya wala ako nung may nag-walk-in, nagpagupit tayo, no? Tapos, okay, dinatnan ko na lang rito ang ating ka-airsoft from Marilao, Bulacan, Sir Hill, at saka pangalan, sir? Junel po. Si Sir Junel. Okay. Yan. Hindi siya yun, ha? Ibang Junel yun, no? Okay, ayun, ngayon, itong magkabarkada ba, sir? Bayaw. Magbayaw. Ayun, pumili sila ng mga unit in our wide range of stocks, no? Ngayon, nag-come up sila din para sa high kappa. Kasi naman talaga namang, kung sa gwapo naman talaga itong unit na to, T-Rex. High kappa 5.1, no? Tapos, syempre, pinagpilian din nila yung 2 colors available. Black or silver. Doon pa rin sa silver. Tapos, syempre, pinakita rin natin yung specialty ng mga unit natin, di ba? Pinakita natin sa kanila yung upgraded versus the versus sa hindi pa upgraded, no? Okay, ngayon, papakita ko na rin sa inyo kung ano ba yung sinasabi natin na upgraded versus the non-upgrade. Okay. Yan. Ito yung nasa kaliwang side. Ito yung upgraded na naka-fixed barrel na. Ayan, kung makikita nyo, yan, walang kakalog-kalog, di ba? Walang kakalog-kalog, up and down, talagang hindi siya kumakalog. Okay? Ayan, kahit kalugin natin, yan, wala. Ngayon, ito naman yung hindi kasi upgraded, okay? Ayan, hawak-hawak niya palang kumakalog na, di ba? Ayan, tapos ayan, tingnan nyo. Ayan, ito yung barrel, ha? Yan, kumakalog. Hawakan din natin, tulad ng ginawa natin doon, shake natin. Yan, malaking bagay yan, sir, sa totoo lang. Yung ang benefits kasi na naka-fixed barrel, yun nga, yung unit mo is 10 times stronger than the ordinary. Pangalawa, ang bilis ng cycle niya. Wala nang tumatama or kumakayod-kayod na parts. Kaya, yun, isang dahilan yun kung bakit yung unit is tumatagal. Tapos, mas less yung yung mga issue na possible na lumabas on the future. Okay? Halik ka na, sir, para ma-guide na kita ng gusto. Okay, dito pala dito. So, ito yung magazine mo, sir. Then, this is the unit. Okay. Sir, this is the magazine. Ang magazine, ito yung nagsisilbing tangke, no? Para sa ating unit. Ito yung magsisilbing tank para dun sa unit mo. Ngayon, iwasan nyo lang po na malaglag. Kasi pag to nalaglag, although merong protection base plate kung tawagin, minsan kasi may chamba. Although pag nalaglag, pwedeng magkaroon siya ng leak. Pwedeng hindi rin naman. Pero just in case na nagkaroon ng leak, minor lang yon, tawag lang kagad kayo kung paano, igagay namin kayo kung paano i-DIY yon. Okay? Ngayon, itong magazine na to, sir, ginagamitan siya ng silicone spray, silicone oil. No? Ayan. Ito. Okay? Ngayon, sir, ito, kung tawagin to, output valve. Output valve. Ito naman, inlet valve. Okay? Inlet valve, diyan pumapasok, sir, yung hangin. Okay? Output valve, ito naman, sir, yung papaluin ng hammers, ng mechanism sa loob, para maglabas siya ng air, para mag-perform ng
firing. Okay? Ngayon, sir, press natin to. I-press natin ng konti. Konti lang, ha. Press, then, sprayan natin konti. Pansinin mo, sir, yung oil pumasok sa loob ng valve. Diba? Pag kasi hindi mo siya prines, nakaganyan lang, yung oil nandyan lang sa paligid. Pero dahil prines natin, ayan, prines ko pa, yung oil papasok sa loob. Okay? Tapos, next natin dito naman, sir. Konti lang, sir. Ayan, konti lang. Ngayon, ito na. Ang tanong, normally, tuwing bang magpapahiring kami, ako, tuwing gagamitin ko siya, kailangan ko mag-spray. Yun ang normal na tanong. Hindi po, sir. Hanggat nakikita mong visible pa yung langis, basa pa, big sabihin, kahit wag na muna. Pero pag nakita mong tuyo na yan, yun, sundutan mo na ng spray. Okay. Dako tayo dito, sir. This is the unit na mismo. Okay? Ikakasama to, sir. Ilalak mo to. Yun. Okay? Ngayon, sir, ito, sticker lang naman to kahit ikaw na mag-alis. O, alisin ko na, sir. Para hindi, baka umipit pa eh. Alisin lang natin. Ayan. Ito, sir, ayan, ito, i-sprayan mo to. Kasi, sir, pag hindi mo in-sprayan to, unti-unti, dahan-dahan, sir, mauubos yung bakal. Eventually, magkakaroon ka ng problema kasi magke-create yan ng groove dun sa ilalim para kumbaga magmamalfunction yung pag-open slide niya pag wala ka ng bala. Ito, sir, sprayan ko, ngayon medyo marami akong mag-spray kasi first time niya may i-spray. Pero pag ikaw na lang, follow up na lang, wisik lang, konti lang. Tapos, sir, number 2, ito dito dalawa, di ba? Dalawa rin dito. 1, and this is the number 2, itong nozzle. Sprayan mo lang, sir. Konti lang. Pag ikaw na lang, dito lang, sa ibabaw. Konti lang. Okay? Kasi, sir, ano yun? Kailangan mo yan para yung unit mo, not totally ma-eliminate yung wear and tear, at least ma-delay natin. Okay? Then, release. Then, rest. Okay? Sir, ito tuwing nakababa to, naka-engage to, ibig sabihin, ready to fire yun. Okay? Tuwing nakababayan na ganyan, ready to fire yan. Kaya, ingat ka. Ngayon, para komportable ka, i-rest mo siya. Okay? Ngayon, sir, ito pa. Yung sabi mo yung sa yung Gen 4, yung sabi mo gano'n. Glock kasi yun. Walang ganito yun. Kung tawagin to, beaver tail. Walang ganito yun. So, piga lang ng piga yun. Ito, kumbaga sa motor clutch. Hindi mo mapipindot to, sir, kung hindi mo pipindutin to. Kaya kailangan niya, nape-press mo ng palm mo para mag-fire ka. Okay. Sa motor, pag nabitawan mo yung clutch while firing, kakadyot, di ba? Ito ganun din. Pag nabitawan mo to while firing, mag-open slide siya ganyan. Parang, ano yun, features niya, sir, para safety rin yung gumagamit. Ibig sabihin, na-sense niya, na-detect niya na walang pumipiga rito, kaya inopen niya yun. Alam ko, sir, hindi lahat ng sasabihin ko matatandaan mo. Pero, meron tayong video rito, i-share ko siya sa iyo para just in case na may makalimutan ka, meron kang pwedeng recap. Okay, sir. Dako na tayo rito, sir, ha? Sa gas. Marami tayong iba't ibang klase ng gas, sir. Meron tayong tinatawag na 12. Meron tayong tinatawag na 14. Okay? Yung 12, sir, ginawa to para sa mga entry-level pistol. Ito, tulad nito. Pistol, kahit mga high-end, pwede rin naman dito. Pero ito, ginawa talaga to para sa rifle. Pero, pwede rin siyang gamitin on some pistol. Sa ibang mga pistol na ng mga high-end talaga na matitindi. Yan. Tabi ko na to, sir, ha. Kahit anong gamitin mong brand ng gas, okay lang. Basta lagi, check mo dapat 12. Pag hindi 12 ba nakalagay, wag. Okay. Ito na. Sa paggagas na tayo, sir. Sa paggagas, patong mo, tapos lagi pataob. Hindi po pwedeng pahiga or patayo. Kailangan pataob, sakto mo lang, gitna mo, then press down. 1, 2, 3. Okay na yan, sir. 3 seconds. Yung isang bote nun, yung isang bote nito, sir,
is good for 35 na magazine. Na 35 na refill ng magazine. One magazine is 27 rounds ang maximum na bala, pero may allowed lang 20 to 23 lang para yung spring naman hindi masira. Medyo napupuno na ng data yung utak nila. Di ba, sir? Relax lang. Ganyan lang talaga sa una. Pero later on, memorize mo rin yun. Okay, dito na tayo. Magazine na. Lalagyan naman natin ng bala. Diyan pumapasok ang silbi ng reloader. Pag wala kang reloader, isa-isa lalagay mo. Yung sa Gen 4, malamang yun, meron. Wala. O, yun. Okay. Ngayon ito, hatakin mo to, sir. Hatakin mo to. Ito. Yan. Yun. Hatakin mo, iwasan mo lang na nabibitawan. Dahil sa lakas ng spring yan, possible mabasag to, sir. Medyo mahirap humanap nito. Okay? Worst case scenario, bibili ka ng isang buong magazine. Okay, hatakin natin to, sir. All the way, hatak. Ikalang mo yung right thumb mo rito para kung mabibitawan mo to, ito yung sasalo. Hatak, then all the way, then dito ilalagay, sir, yung bala. Dito sa baba. Okay? Ngayon, pump lang po tayo. Pansin mo, sir, okay naman yung bala. Maliban lang dito na may bungi. Diba? Pag ganyan may bungi, kalugin mo lang pa sideways para solid, compact yung bala. Maayos yung pagkakalagay, diba? Okay? Then, sa unit. Oh, target niya, sir. Pasok, sir. Yung ibang ginagawa, sir, always, sir, figure out, ha? Yung ibang ginagawa, sir, tinutulak nilang ganon. Ngayon, akala nila nakalak na, nalalaglag. Kaya ikaw naman, sir, wag mong gagayahin yun, mali yun. Wag mong itutulak na ganon. Ang gawin mo, medyo lakasan mo. Yan. Kaya ganyan. Yan. Yan. Kailangan may sipa, sir. Kasi pag tinulak mo, akala mo nakalak na, yung iba tinutulak ko, hindi talaga maglalak. Pero, kailangan medyo malakas. Tapos, sir, kasa. Ready to fire. Umiiwas. Nakakatakot nga matutukan, no? Kaya nga naka-finger out ako para at least komportable kayo. Okay, sir. Ito, meron siyang safe. Pag naka-safe, syempre, hindi mo siya mapa-fire. Pag in-unsafe mo, ready to fire. Kung kaliwa, kung kanan ka, kanan. Kung kanan, hatak-hatak lang yan, sir. Yan. Kung kaliwete ka, ganun din, hatak-hatak. Okay? So, ngayon, sir, ayun po yung target natin. That is around 1, 2, 3. Sabihin natin 4 meters target. Magpa-fire ka na. Grabe naman yung layo ni sir. Grabe yung layo. Parang walang Ayan. Kita mo na ba? Sige. Ang kulit nila magbayaw na to eh. Okay, sige, sir. Firing. Ano, sir? Yan, sir. Tama yan. Naka-safe. Yan, baba mo. Parang sigardo ah. Yan, nakita mo siya, sir. Ikaw naman ngayon, sir, Sir Hill. Diyan lang naman, sir. Siyempre. Sa una nakakakaba lang, pero okay naman yan. Malakas din. Malakas kayo. Mas malakas talaga ang mga 2011 or 1911 kumpara mo sa Glock. Yan, sir. Pasok ulit. Yan, katulad yan, di ba? Naubos na niya yung bala. Halimbawa, ikaw, naubos mo na rin yung bala, di ba? Pasok mo, sir. Oh. Ay, hindi, niloadan mo na pala. Pasok mo. Hindi mo na kailangan ikasa ulit yan. I-re-release mo lang to. Ready to fire again, sir. Sir, naka-safe ulit. Yes, sir. Testing, sir. Para ba ito ba? Yan, sir. Okay, firing.
Gamitin, no? Masarap yan, sir. Lalo. Kahit anong gawin mo, hindi mo matatamaan yung gusto mong tirahin, hindi ba? Dahil butas na butas yan, gitna. Mas masarap yan, sir. Lalo na kung merong red horse na. Baka maaaring ano to, mga buwisit, baka makadali. Ganun ba? Okay, edi ngayon na, sir. Ito, kung tawagin to, sir, open slide. Nangyayari talaga yan. Bakit? Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, sir, release the magazine. Ito yung tamang pagkakasunod-sunod, ha. Release the magazine, then release the slide. Then rest. Okay? Yung iba, gagawin nila, gina-jumble yun, sir. Open slide. Yung iba, ginagawa, release the slide. Then, nire-rest yung hammer. Tingnan nyo mangyayari. Pumuputok. Diba? Pag may bala yun, tatalsik. Oh, yes, sir. Oh, kung saan man nakatutok yan, tatalsik. Ang pinaka-proper, ayan nga, release the magazine, saka mo i-release yung slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Pwede mo nang ipasok ngayon yan. Pero, pag ito, pinasok mo, at naka-engage to, nakababa, ibig sabihin, nakakasa, puputok yan. No? Kaya presence of mind lang naman palagi. Kumbaga, yan. Tapos, pag nasanay ka na ron, hindi mo na gagawin yan eh. Bandang mo na nga, pag nasanay ka na, hindi mo ahaya na matutok-tok sa tao eh, di ba? Or hindi mo ahaya matutukan ka rin eh. Tapos, ang units or lifetime service warranty, basta may problema, tulad naman na napag-usapan kanina, kung minor-minor na pyesa lang, hindi natin pagkatalunan yun. Marami ako dyan. Marami akong kinakatalunan na unit eh. Pero yun nga, kung misuse, ibang usapan. Pero meron tayong pyesa. Lifetime service warranty, sir, basta may problema, dadalhin nyo lang po. Gagawin natin yan, sir. Tapos, yun, isa na lang. Yung bala, sir, yung ginamit natin, huwag nyo nang pupulutin pa. Mura lang po yung bala. Ang mahal yung unit, kumbaga. Ang sisira kasi sa baril, dalawa lang, sir. Yung gumagamit, at saka yung bala. Yun. Kaya, iwasan nyo nang gumamit ng recycle. Halimbawa, yun, yung pinutok natin. Pag tinignan nyo yan, may mga basag, merong buo pa. Yung buo, huwag nyo gagamitin yun. Hindi lang siya nabasag, pero malapit na siya mabasag, hindi lang nabasag. Hindi nyo makikita yung crack eh. Pag nag-crack sa loob, dun madadali pa kayo. Tapos, yun lang naman ang mga dapat paalala. Silver, mas maganda bago itabi, punasan. Kasi minsan, sir, yung mga acid ng kamay natin, yan ang nakakasira sa coating. Tapos, last na, yung magazine. Kung nag-firing kayo Monday or Sunday, nag-firing kayo dahil tropa days, gano'n. Tapos, sa mga susunod na araw, okay lang na yung tirang hangin nandyan. Pero kung hindi nyo siya gagamitin ng, let's say, isang buong linggo or 2 linggo or next month nyo pa siya magagamit, mas maganda to, itabi yung walang lamang bala. Tsaka walang lamang hangin. Papasingawin nyo rito, sir. Ano pipigyan ng iba sila? Pindot konti lang, ha? Ganyan lang. Ngayon, hindi ko napapasingawin. Meron pa kasi itong hangin. Sayang lang pag pinasingaw ko. Malamang mamaya magpa-fire. Last na lang, sir. Halika dito, sir. Pansin mo to, sir. Pag ganito kalamig, hawakan mo. Ang lamig, di ba? Ayaw ng airsoft yung ganitong kalamig na panahon eh. Kaya nga yung airsoft, sa totoo lang nilalaro siya, mas maganda laruin siya sa outdoor. Gusto niya yung araw, yung init. Pag mainit, ang araw, ang paligid, malakas siya. Pag ganito, medyo reduce. Pag ganito nakalamig yung magazine mo, tapos gusto mo pang mag-fire, ang gawin mo, yung body temperature mo, hawak-hawakan mo lang para mag-regenerate yung hangin. Yung hangin kasi pag malamig, mabigat. Pag mainit, nag-e-expand siya, malakas siya. Yun lang naman yun, sir. Okay guys, no, mga airsoft, unit na ating ka-airsoft, no, yung upgraded version natin ng high capa. Pinakita ko naman kanina to start yung video yung comparison ng upgraded sa hindi upgraded, no. Mas maraming benefits, mas maayos, 10 times stronger than the ordinary. Okay guys, thank you and have a blessed day sa lahat. Maraming salamat po. Please share the live video. Okay, thank you po. Mamaya tignan natin, no, makakapag-live pa ako ng ng unit ng ating ka-airsoft. Okay?
Thank you po.